Balikbayan. Oh, taga dito yun ah. Hello, welcome to another rip-roaring, raving episode of your favorite cooking show on the planet, Sarap sa Papa. Ha! Nandito tayo ngayon sa tinaguriang Tricycle Capital of the Philippines, Cabanatuan City, kung saan nagkalat ang mga motorsiklo may nanakabit na sidecar. Pero ayos lang, kung wala kang pamasahe mga biyero. Because walking is the best exercise. Yan! At syempre, kung naglalakad ka, magugutom din kayo. Hindi mo ba? That's where Sarap sa Papa comes in. Ilulutuin ko ang mga masarap na pagkain nagmula dito sa Cabanatuan City. Kaya hop on, mga bihero, and let's eat. Pesa na bulig! Tiyak akong di nyo pa yan naririnig. Pero kung mga taga-Cabanatuan ang ating tatanungin, abay, alam na alam nila ang putahin na ito! Dahil isa lang ito sa napakaraming uri ng local dish nila. Ah! Ang tanong! Ano nga ba ang pesa ng bulig? Anong pesa at anong bulig? Malalaman natin yan sa Reyna ng Cabanatuan. Reyna natin chef dito! Reyna na nag-cook! Si Reyna! Oda! Here's flowers for you, round, red, and furry. Thank you. Okay. Pero mamaya yan, kasi kailangan natin yan. Magagalit si Dave ang PD natin. Sabi nga ng kasama ko, nasa sahog ang kaibahan at kasarapan ng pesa na bulig. Ang mga ingredients sa pagluto ng pesa na bulig ay ang mga sumusunod: tubig, luya, pamintang buo, patatas, saging na saba, bulig! At syempre kasama ang ingredient na magbibigay ng magic sa ating pesa na bulig! Ang magic! Magic! Sarap! Aba, wala pa tayong niluluto! Pero bakit na tayo? Okay, lutuin natin! Reyna! Game! Una, isang litrong tubig. Okay. Una, pakuluan ng luya, pamintang buo, patatas, saging na saba. Yes, sama-sama na. Hintayin mo natin makulo yung sabaw at yung... Basta yung mga yun! Hintayin na natin! Maghintay na tayo! Hindi tayo pwede maghintay-hintay basta no! Kailangan gawin! Meron tayo kailangan gawin! Ako yung naiirita pag wala akong ginagawa! Ano gusto mo gawin? Ano gusto mo gawin? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Magkabala na lang tayo! Ito, hawakan mo to because you are the apple of my eye. Habulan tayo! Bilis! Halika na! Kumukulo na! Ha? Kumukulo na. Okay, go! Okay. Ayos na ba? Kumukulo na. Fork tender na ba siya? Tingnan natin. Fork tender na. Kumukulo na. Lagyan na natin yung bulig. Bulig! Bulig! Tapos, lagyan natin ang... After 2 minutes, dagdagan na natin ang pechay and cabbage gulay sarap. And wait for another 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes! Finally, we season the dish with Maggi. Magic! Sarap! Very good. Sa isang sachet, kumpletong lasa na hanap nyo mula sa karne, sibuyas, at iba pang spices. Sulit talaga. Panalo to ha. Pahulo-hulo lang, pasimmer-simmer lang. At meron na tayong putahing panalo na Pesang bulig. pesang bulig. Tikman na natin, ate. Dali lang.
Another dish, another town, another mission accomplished! Abangan niyo po na naman isang mainit at masarap na pagluluto ni Rapsa Papa! After the break! Marunong pa ako! Cider! Mas Cider Black. It's Vroom Vroom time with Ronick. Ang problema ko, hindi ako marunong minto. Hindi. Taga dito yun ah. Welcome back to the show, guys! Nandito pa rin tayo sa Tricycle Capital of the Philippines. This time, sisilipin naman natin ngayon ang mga alaala ng kabataan ng kasama nating artistang si Mr. Ronick Sarmenta. Nung umuwi pa ako dito ng mas madalas, ang uso talaga dito sa probinsya namin, karitela. Okay. So may mga kabayo, may How many years ago? kalesa. 30 years ago? Less than 30 years ago? Mga ganun, mga 30 years ago. Siguro anywhere between 25 to 30 years ago. Okay, Mga okay. ganyan. So, bibisita ako dito, dadali ako sa mga lola ko dito sa baba ng Burgos Street. Tapos, sasakay kami ng karitela. Kasi masarap sumakay ng may kabayo eh. Oo, naman. Diba? Oo, naman. Sasakay kami ng karitela. And then, na-realize ko na matagal na ako hindi nakaka-uwi. Nawala lahat ng karitela. Nawala lahat ng karitela. Tapos napalitan lahat ng Iron Horse. Ayan. Iron Horse. Iron Horse. Tricycle na. Tricycle. So we tried out the new Iron Horse na tinatawag sa lugar na ito. Bulacan po. Ayos. Sa mga bagay na nakalimutan ko na out sa tricycle, pababa pala lahat to. Sanay ako sa motor na merong pataas yung cambio. Okay. Ito, pag ganun lang, pababa. At saka, pagka tricycle, medyo mabigat yung kanan. Bakit? Dahil nga dito sana nakabit. Dahil sa weight nung sidecar. Although, okay naman. Nakakailang lang yung geometry. Nung balik-bayan ako sa Nueva Ecija, na-rediscover ko yung pagmamahal mo sa sarili mong probinsya. Iba kasi yung meron ka biglang maalala, uy, dito nga pala yung ano, tapos ang ginagawa ko, yung ganito. Iba yun. You feel like you belong somewhere. Kesa yung na-displace ka, napunta ka sa ibang lugar, tapos ano meron dito? Yun. Iba yung feeling na kapag balik tanaw ka. Because I think what happens to you in the past is a part of the reason why you're like this in the present. So, malaking bagay sa akin yung nakabalik ako sa Nueva Ecija. May mga na-discover akong bago tungkol sa Nueva Ecija. I think I will be able to bring back home to my kids this story, this experience, because it makes me proud to be a part of this province, no? Kasama nila mo dito. Sige po. Sige, marunong pa ako! Cider! Mas Cider Black. Ang problema ko, hindi ako marunong minto. Hindi. Pumatay nun! Sige, sabihin muna natin. Yan, ayos. Sorry, thank you! Yan, ito nangyayari pag namatayan ka ng tricycle.